Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Sa bahay ng manager sa farm sa bayan, nagpahatid sa tricycle si Carmela. Sa halip na puntahan si Andrea, kinama ng Pilipa. Sa hapon na lang niya susunduin ng bata. Hindi siya maaaring maging dependent kay Wilson sa lahat ng pagkakataon. Inaamin niya na na-attract siya sa lalaki. Pero hindi dapat mangyari iyon, lalo na sa isang estranghero. Isa marahil itong matulungin at responsableng tao. Higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Pero estranghero pa rin ito. Itinawag nga sa akin ni Luis na uuwi ka nga raw dito, Carmela. Wika ni Nancy Librado, ang manager at namamahala sa pananalapi ng Santillan Farm at kaibigan ng tiyahin. Kumusta ka na? Kasamang naibalita ni Luis at tungkol sa nangyari sa'yo. Gusto niyang mainis sa tiyahin dahil sa ginawa nito. Subalit hindi rin naman niya masisisi si Luis. Magkakababata, magkaeskwela, at magkaibigang matalik ang dalawa. At pareho ng byuda, bagamat kamakailan lang ay nawala ng asawa si Nancy Librado. Okay lang po ako, Miss Librado. Salamat po. Itinuon niya ang usapan sa mas gusto niyang malaman. Ano nga ho pala ang nangyari kay Manong Bunso? At balita ko'y ilang araw na hindi umuwi. Naku iha, hindi ko rin malaman eh. Wika ng manager. Umiiling ito. Kung hindi ko nga pinuntahan nung isang araw dahil hindi kinukuha ang sweldo ng mga tao, hindi ko rin malalaman. Hindi nagpaalam ang matandang iyon sa akin. Baka naman ho nasa kamag-anak. Iisa na lang kamag-anak ni Ponso, Carmela. Si Robert yun, ang apo niya sa pamangkin. At nagtatrabaho sa akin ang apo niya. Nagpa-part-time. Hindi rin ito alam kung nasaan nagpunta ang matandang iyon. Iniba na niya ang usapan. Kung ano man ang paliwanag sa pagkawala ni Manong Ponso, ay malalaman din niya pag uwi nito. Magtatagal nga ho pala ako sa resort, Miss Librado. Kung maaari sana, ay gusto kong makita ang pananalapi ng farm sa nakalipas na 2 taong mahigit. Hindi ko po ho natitiyak kung pagpapasyahan kong manatili rito sa Santa Clarita. Ilang segundong hindi agad nagsalita ang manager. Nakita niya ang pagkailang nito. Pagkatapos ay hinayon ng mga mata ang relong nakasabit sa dingding. Tuwing ganitong araw ay dumarating ang part-time accountant ko. Wika nito at tumikim. Hindi ko alam kung bakit naatraso ngayon. Pero kung darating ay may papadala ko sa iyo ang hinihingi mo kahit bukas o sa isang araw. Salamat ho kung ganun. Tumayo na siya at nagpaalam. Ako ang nanghihinayang sa resort, iha. Wika nito na biglang sumigla ang tinig at tumayo na rin. Kung ipagpapatuloy mo ang negosyo ng lolo mo, ay natitiyak kong kikita iyon ng malaki. Alam mo bang nagiging tourist spot na tong bahagi ng norte? Pag-iisipan ko ho. Sa ngayon po, gusto ko na lang muna po maging bakasyon na pagtungo ko rito. Nagpapaalam na siya nang may maalala. Bakit nga ho pala walang kuryente sa bahay?
Ay, tinamaan ng kidlat ang posteng konektado sa resort. Umiling ito. Nagsalubong ang mga kilay sa paraang naiirita. Dapat ay inaasikaso na ni Ponso yun eh. Hindi ko na malaman kung bakit hindi man lamang nagpapaabiso ang matandang iyon kung saan pupunta. Pero wag kang mag-alala iha. At ako mismo ang pupunta sa opisina ng kuryente ngayong araw na ito. Inihatid siya ng manager hanggang sa gate. Siya naman paghinto ng isang honor jeep at bumaba mula roon ang isang lalaki. Matangkad ito at hindi may kakailang gwapo ito. Marahil ay nasa early 30s ang lalaki. Agad itong ngumiti sa kanila. May bisita kayo, Miss Librado? Wika nito. Tinitigan si Carmela. May gumuhit sa kislap ng paghanga sa mga mata. Tamang-tama ang dating mo, Robert. Ani-nini ng si Librado. Siya si Carmela Santillan. Pansamantala siyang nasa resort at gusto niya makita ang libro. Si Robert Cabral, Carmela. Siya ang accountant na sinasabi ko sa iyo. Isang nakakabighaning ngiti ang muling ibinigay sa kanya ni Robert. Kumusta ka, Miss Santillan? Iniabot nito ang kamay at tinanggap naman niya. Naakma na niyang pakakawalan ng kamay ay marain nitong pinigilan iyon. Presko ang lalaki at nang ngumiti ito ay hindi niya may kakailang gwapo talaga ito. May tanong ko lang ha. Nagkakilala na ba tayo? Aniya, nakakunot ang noong nakatitig siya dito. Tumawa ang lalaki at nakita ang perpektong ngipin nito. Natural na mamumukhaan mo siya, Carmela. Dahil apoy yan ni Ponso. Di yan nauwi ang lahat ng kinita na matanda mula sa pamilya ninyo. Matabang nasabi ni Nancy Librado. Mrs. Librado naman oh. Reklamo ni Robert at napakamot na lamang sa ulo. Pagkuwan ay nginidaan pa rin na binalingan si Carmela. Yung mama ko, dating sekretary ng lolo mo, Carmela. Kung natatandaan mo, halos 2 buwan kayong nagbabakasyon noon ng mga magulang mo sa resort noong ampunin ako ni Lolo Ponso. Ako yung batang lagi makulit. Alanganing ngumiti si Carmela. Yes, of course. Naalala niya ang sinasabi nitong bakasyon. Iyon ang pinakamatagal nilang bakasyon dito sa Santa Clarita. Ang kanyang lolo noon ay nanalo bilang vice mayor. Siya ay nasa 12 years old noon at si Robert naman ay 14. And a year before that, ay inampo ni Manong Ponso ang lalaki. Pero natatandaan niya na mas matangkad siya sa lalaking ito noon at kaya nakapagtatakan tumakad ito ng husto. At bago mabuo sa isip niya ang naalalang kapilyohan nito, ay nagsalita si Nancy Librado. Gusto makita ni Carmela ang libro, Robert. Ayusin mo at dalhin mo sa Santillan Farm bukas. Opo. Opo, dadalhin ko po. Binalingan nito si Carmela. Naroon ako bago mag-alas 10 ng umaga. And welcome back home nga pala. Ginitian niya ang lalaki. Tumalikod na siya pero nahagipan niya ang tinging ang kakaibang sulyap na ipinukol ni Nancy Librado sa kanya. Pero ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Pasado alas 5 na ng hapon nang ihinto siya ng tricycle sa tapat ng bahay ni Manong Pilipa. Ang tricycle driver mismo ay kilala ito. Maliit lamang ang bayang iyon at halos magkakilala ang mga tao. Sa gilid ng bahay ay ang 4-wheel drive ni Wilson. Isa iyong maliit na single-story house na yari sa kahoy at semento. Sa harap ay malaking balkonahe na tipikal na bahay probinsya. Bukas ang pinto at kasabay na mahinang katok ay sumilip siya sa kabahayan.
Nakita niya si Wilson na nakadapa sa isang mahabang sopa na yari sa kawayan. Wala itong suot na pang-itaas. Ang matandang nakayuko rito ay may ipinapahid sa likod nito na nagmumula sa isang malaking botilya. Magandang gabi ho. Pagkarinig sa tinig niya ay napalingon si Wilson. Nagtatakang bumangon ito, subalit itinulak ito na matanda pabalik sa sopa. Hindi pa ako tapos, mariing sabi nito. Tumuloy ka, ining. Anyaya nito sa kanya, subalit hindi lumingon. Nakita ni Carmela na langis ang pinapahid nito. Ang kalahati ng bote ay naglalaman na kung ano-anong ugat ng kahoy. Napaongol si Wilson nang maramdaman siguro nito ang diin sa kamay na matanda. Hindi ako ang boss dito, pero maupo ka. Inginuso nito ang kawayang sopa na pang-isahan. Manang Pilipa, siya ho ang mother ni Andrea, si Carmela. Si Manang Pilipa ay nasa ginagawa ang konsentrasyon. May diniinan na kamay nito sa isang bahagi ng likod ni Wilson, kaya napaungol uli ang lalaki. Ayan, tapos na. Wika na matandang babae. Kinuha ang bimpong nasa tabi at pinunasan ng kamay. Ingatan mong mabasa ha. Tinalo mo pa ang batang paslit kung makaungol. Hindi ko maintindihan kung paano napinsala yung likod mo. Nilingon nito si Carmela at nginitian. Ang anak mo'y nasa likod bahay at nagduduyan. Iuwi ko na sana siya. Salamat ho sa pag-aasikaso ninyo kay Andrea. Sa sulok ng mga mata niya, ay nakita niyang bumangon si Wilson. Inabot ang polo shirt na nakasabit sa sandalan na silya at isinuot. Nang mula sa kung saang bahagi ng bahay, ay patakbong lumabas sa sala si Andrea. Mami! Ngumiti siya sa anak. Niyuko niya ito at hinagkan sa pisngi. Hey, anong ginagawa mo kanina ha? Okay ka lang ba dito? Hindi ka ba makulit? Pakis nga ako, namiss kita eh. Nagduyan po ako, sagot ng bata. Pinaduyan po ako ni Manang Pipa. O siya, magsabi ka ng thank you to Manang Pilipa ha, Andre, dahil uuwi na tayo. Ihatid ko na kayo. Ani ni Wilson, ibinobotons nito ang polo shirt. Hindi na kailangan, Wilson. Tanggi niya. May naghihintay na tricycle sa labas. Sa nakikita niya sa mukha ni Wilson, ay alam niyang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya at akmang pagsasalita nito ay naunahan ito ni Manang Pilipa. Malapit lang naman ang bahay ng mga santilan, Wilson. Huwag mo nang binatin ang likod mo sa pagmamaneho. Mababaliwala ang ginawa kong paghilot sa'yo. Sabi ng matanda. Manang Pilipa, tama siya. Putol niya sa sabihin ni Wilson. Kasabay ng pagtataka kung ano nangyari sa likod nito. Aalis na ho kami, Manang Pilipa. Salamat hong muli. Bye, Wilson. Bye, Manning Pipa. Kumaway si Andrea. Sa dalawang hakbang ay sumabay sa paglabas nila sa balkonahe si Wilson. Paalisin mo na yung tricycle. Ihatid na kita pa uwi. Pabulong nitong utos sa mariing tinig. Kung paiiralin niya ang damdamin ay iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Nakikita niya sa mga mata ni Wilson ang desire na hindi niya maintindihan kung ano iyon. Marahil siguro dahil sa sinabi ni Andrea na wala na itong daddy. Siguro ay iniisip nito na balo na siya o marahil ay hiwalay sa asawa. Kung ano man yung mayroon sa likod mo, natitiyak kong tama si Manang Pilipa. Doktor siya by profession. At hindi siya against
sa natural medicine at nasisiguro niya na may problema ang likod ng lalaki. Salamat nga pala sa lahat, Wilson. Hindi ko alam kung anong maaari mangyari kung hindi mo kami naraan kagabi. Salamat uli. Goodbye. Itinaas niya ang kamay na atubiling tinanggap nito. Pinakawalan niya ang kamay at inakay na niya si Andrea palabas ng bahay at patungo sa naghihintay ni tricycle. Kumuway si Andre sa lalaki. Sa kaibuturan ng puso ay naroon ang panghihinayang na natapos na roon ang pagkakilala nila ni Wilson. Malayo na ang tricycle pero nanatiling nakatayo roon si Wilson. Magandang bata, ani ni Manang Pilipa sa likod niya. At alam ni Wilson na hindi si Andre ang tinutukoy nito. Humarap siya sa matanda at ngumiti. May ibig ba kayong sabihin? Gumuhit ang lungkot sa mukha ng matandang babae. Nagbuntong hininga ito at naupo sa mahabang bangko na nasa balkon. Halos 5 taon na mula nang mamatay sina Annie at LJ Wilson. At si Kel naman ay nabalitaan kong nag-asawa na ring muli at maligaya na. Ikaw man ay ninanais ko na maging maligaya na rin. Umangat ang mga kilay ni Ron. Bakit yun naman nasabi yan? Nakita mo si LJ sa katauhan ni Andrea. Masuyo at magiliw ka sa batang iyon. At nakita ko rin kung papaano mo titigan ang nanay niya sa kakaibang paraan. Napaisip siya. Sexual desire ba ang nagugustuhan niya kay Carmela? Gusto niyang mapahiya sa sarili. Hindi na siya teenager para doon. Ang paninikil sa sarili ang nagpangyari upang hindi niya maitago ang pagnanasang nadarama niya. Huminga siya ng malalim. Tama ho kayo. Panahon na marahil para muli kong intindihan ang sarili ko. Abay, ikagagal ako kung magiging maligaya kang muli. Pero sana'y hindi sa isang may asawang tulad ni Carmela. Sana nga po, hindi sa isang may asawang tulad ni Carmela. Pagsang-ayon ng isip ni Wilson. Hindi nito sinagot ang tanong niya tungkol sa asawa nito. Pero ayon kay Andre, patay na daw ang daddy nito. Ano ang ibig nitong sabihin? Totoo ba iyon? O isa lamang iyon sa mga sinasabi ng ina sa anak na walang ama? Kinabukasan, Carmela point of view. Palabasin na Carmela at Andre ng bahay kinabukasan nang pumaras tapat nila ang jeep ni Robert. Hay! Nakangiting batid nito. Bumaba ito ng jeep. Wrong timing ba ako? Paalis ka ba? Sa bayan lang. Kailangan niyang humanap ng tindahan ng baterya para sa kotse niya. Dala mo na ba yung libro? Tanong niya sa lalaki. Kinuha nito ang record book sa loob ng jeep at ibinigay sa kanya. Kinuha niya iyon. Mamaya ko na pag-aaralan to. Pumasok siya uli sa bahay at inilagay ang libro at muling lumabas. Inilak niya ang pinto. Ihatid ko na kayo. Alok nito. Ngumiti siya. Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Hindi ko pa magamit kasi yung kotse ko eh. At wala ngang baterya na discharge. Ganun ba? Halika, sakay na kayo. Niyuko nito si Andrea. Binuhat at ipinasok sa likod. Hindi nagtagal ay nasa labas na sila ng resort patungo sa main road. Carmela, alam ko na ngayon ulit tayo nagkakilala. Pero hindi ka na iba sa akin, Carmela. Dahil kahit papaano magkababata tayo. So sana hindi mo
masamain yung itatanong ko sa'yo. Um, Bakit inako mong alagaan ang anak ng boyfriend mong namatay? Sinulya pa nito si Andrea mula sa salamin. Nagulat siya roon. Paano mong nalaman tungkol sa kay Denise? Kunot noong nilingon niya ito. Nabanggit sa akin ni Nancy kahapon nung manggaling ako sa kanya. Tumingin ito sa kanya na tila nagsosorry. Huwag mo sanang isiping ikinikwento ka niya sa akin ha. Ako kasi yung may interesadong malaman na tungkol sa'yo. Napakamot ito ng ulo at alanganing umiti. Ilang sandali muna ang pinaraan niya bago sinagot iyon. Alam mo Robert, halos anak ko na si Andrea at walang ibang titingin sa kanya kundi ako. Ang meron lang siya ay ang kanyang lola at paralisado ito para mag-alaga ng isang musmos na lalo nang iginupo ng sakit ng namatay si Denise. Ganun ba? Ikanlulungkot ko ang nangyari sa'yo at lalong higit sa boyfriend mo. Patuloy ni Robert. May sinseridad sa boses nito. Nawala ng ama ang bata. Sorry ulit. Tumango siya. Okay lang yun. Kahit naman ako awang-awa kay Andrea. So, Carmela, kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Huwag kang mahiya sana na lumapit sa akin. Lumiti siya rito. Hayaan mo Robert, tatandaan ko yun. Samantala, Wilson point of view. Kung bakit nag-abala siya magtungo sa kabilang bayan para bumili ng baterya sa kotse ni Carmela ay hindi niya alam. Sana itinapos na rin niya ang pagkilala nila. Iyon ang nakita niyang intensyon ni Carmela nang iuwi na nito si Andre kahapon. Kumilid sa tabing daan ng tricycle na nakasalubong niya mula sa malaking bahay. Malaki ang sasakyan at halos nakaupan niyon ang hindi kalakihang two-wheeling sa pagitan ng mga nakahilirang puno ng niyog. Ilang sandali pa ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng kotse ni Carmela. Pinatay niya ang makina at bumaba. Umikot siya sa passenger side upang kunin ang biniling baterya ng sasakyan nito nang marinig niya ang malakas na tili ni Carmela. Binitawan niya ang door handle at tinakbo patungo sa bahay. Automatically, dinukot niya ang bulsa ng leather jacket na suot at kinapa ang baril. Pero wala doon ang baril. Nasa glove compartment nga pala ng sasakyan ang baril niya. Bago tuluyang nawala sa pandinig niya ang sigaw ni Carmela, nasipa na niyang pagbukas ang pinto ng bahay at bumalandra iyon pabukas. Nakaluhod si Carmela sa gitna ng sala at yakap si Andre na naguguluhan. Sa entrada patungo sa kusina ay naroon ang 2 plastic bags na pinamili marahil nito at nakasabog ang laman sa sahig. Wilson! Tawag ni Andre na akmang kumakawala kay Carmela. Subalit mahigpit na nakayakap ito sa bata. Carmela! Aniya nang walang makitang ibang tao. Nilapitan niya ang dalawa. Ano ang nangyari? Bakit ka sumigaw? Tumingin ito sa kanya. Takot ang makikita niya sa mga mata nito. Sa kusina! Sa kusina! Wag mong hayaan na makita ni Andre yun. Wika nito sa nanginginig na tinig. Ano po ba yung nasa kusina, Mami? Usisa ni Andre na nagpilit kumawala mula sa higpit ng pagkakayakap nito. At saka Mami, yung yakap mo sa akin sobrang higpit. Hindi po ako makahinga. Subalit, nanatiling yakap ni Carmela ang bata. Nagsalubong ang mga kilay na lumakad si Wilson patungo sa kusina. Hinakbangan ang nakasabog na mga pinamili. Inilinga-linga niya ang paningin at bahagyan nakaawang ang pinto sa may kusina.
At malapit sa rep ay nakita niya ang sanhi ng pagsigaw ni Carmela. May patay na aso nakahandusi sa sahig. Malaking aso iyon at nagkalat ang dugo mula sa nakabukas na pinto ng kusina. Tila nagpaikot-ikot ang aso bago nalagutan ng hininga. Nilapitan niya ang patay na hayop. Tumalungko siya at sinuri. Ang leeg ng hayop ay laslas at may nakatusok na patalim. Ang aso ay binalak patayin na kung sino man. Nakatakbo ang hayop at pumasok sa nakabukas na pinto ng kusina. Iyon ang lohig kong paliwanag doon. At kaya maraming kumalat na dugo ay dahil nagpaikot-ikot marahil ang aso bago nalagutan ng hininga. Bagamat nakapagtatakang nakatakbo pa ang aso, gayong halos maputol na ang leg nito mula sa katawan. Ganun man, ay hindi iyon imposible. Tumayo siya at binalikan sa sala si Carmela. Nakaupo na ito sa sopa at kandong si Andre na umiiyak na dahil gustong kumawala mula rito. Nasa mga mata pa rin nito ang takot ang tumitig sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Halika at ihatid na muna kita kay Manang Pilipa habang maghahanap ako ng taong maglilinis ng kusina. Yumuko siya at kinuha mula rito si Andrea. Huminto ang bata sa pag-iyak. Ano nangyari? Bakit may patay na aso roon? Tanong ni Carmela. Naiwan mo bang bukas ang pinto sa kusina? Sandali ito nag-isip bago tumango. Siguro. Nagsiga kasi ako ng mga tuyong dahon sa likod kanina umaga. Hindi ko marahil siguro na isarang mabuti. Bakit? Naggipit siya ng mga balikat. Iyon ang paliwanag doon. May gustong gawing kalderetang aso at nakatakbo pa. Sa kusina ang pumasok. Nakita niya ang relief sa mga mata nito kasabay ng pagkawala ng mahabang hininga. Mabuti na lamang narito ka nung kailangan kita. Wika nito at pagkuway napasinghap na para bang hindi nito inaasahang masabi iyon. Ganun siguro kapag hero, lagi nariyan kapag kailangan nila. Diba? Ngumiti siya. Sinikap pagaanin ang sitwasyon. Siguro nga, pero patay na mga hero, Wilson. Sagot nito. Pagkatapos ay nagkipit balikat. Tumango-tango na lamang siya at inakay ito patungo sa labas. Lumipas ang mahabang sandali. Carmela point of view. Gaano na ho ninyo katagal na kilala si Wilson Manang Pilipa? Tanong niya sa matandang babae habang kumakain sila. Si Andrea ay nasa papaga at naglalaro ng laruan nito. Si Wilson ay pinupuntahan ng taong itinuro ni Manang Pilipa para mag-alis ng patay na hayop sa malaking bahay. Matagal-tagal na rin, sagot ng matanda at sumubo. Makalipas ang ilang sandali ay dinuktungan ang sinasabi. Una ko siyang nakita nang ipakilala siya sa akin ni Annie. Sino pong Annie? Ang aking anak-anakan, sagot nito, kasabay ng pagsilay ng mapait na ngiti. Palaki at paaral na mga madre sa kumbento si Annie. Nang makatapos ay natanggap bilang sekretarya sa kumpanya ng troso ng mga Montanyes. Umuuwi siya rito tuwing Biyernes ng hapon. Isang araw ay dinala niya rito si Wilson. Ipinakilala sa akin. Sinabi niyang magkasintahan sila. Binalaan ko si Annie na hindi siya liligaya sa piling ni Wilson dahil langit at lupa ang agwat nila, na ang mayayaman ay hindi pumapatol sa mahirap. Nalolokohin lang at pagsasamantalahan lang siya ni Wilson tulad ng
Bigla ito natigil at muling sumubo. Sabi ni Annie, nagkakamali ako. Dugtong nito sa sinasabi matapos ang ilang sandali. Na mabait si Wilson at hindi matapobre ang pamilya. Sa pagkakataong iyon ay isang matamis na ngiti ang pinakawalan nito. Tama nga si Annie, mabait ang mga Montanyes. Pinakasalan siya ni Wilson at minahal. Nang ipanganak si LJ ay nakita kong lalo ang kaligayahan sa kanila. Huminto sa bahaging iyon ang pagkikwento ng matandang babae. Nakalambong ang mukha, tumayo at dinala ang pinggan sa lababo. Nasan ho sina Annie at LJ ngayon? Tanong niya. Wala na. Iyon ang sinabi ni Wilson nang tanongin niya kung may asawa na ito. Magkahiwalay ba ito at ang asawa? Lumingon ang matandang babae sa kanya. Hindi ba nasabi ni Wilson sa'yo? Isang payak ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Ito pa lang ho ay ikaapat na araw mula nang magkakilala kami ni Wilson Manang Pilipa. Noong gabing pauwi kami rito sa Santa Clarita, ay nasiraan kami ni Andre sa daan at inihatid niya kami sa bahay. Kumunot ang noo nito. Patunay na walang sinasabi si Wilson dito. Pagkatapos ay may interes na gumuhit sa mukha nito at tinitigan siya. Pagkuway, itinuon ang paningin sa naglalarong si Andrea. Kay LJ ang mga laruang iyan. Naiwan dito minsang dumalo ang mag-anak. Hindi marahil magagalit si Wilson kung ibibigay ko sa anak mo ang mga laruan ni LJ. Muli nitong inilipat ang paningin sa kanya. 5 taon nang patay ang mag-ina ni Wilson, Carmela. Natigilan si Carmela sa huling sinabi ng matanda. Hindi siya makapaniwala. Yes, narinig niya ang sinabi ng matanda. At nakita niya ang pagdaan ng lungkot sa mukha nito, kasama na ang galit. Ano ang nangyari? Gusto niyang itanong, pero hindi niya magawa. Wala siyang karapatan para itanong iyon. Tulad ng sinabi niya kay Manang Pilipa, kailan lang sila nagkakilala. Isa pa, sa nakikita niya sa mukha ng matandang babae, tinapos na nito ang pagkakwento tungkol sa mag-ina ni Wilson. Lumipas ang mahabang sandali. Okay na, Carmela. Ani ni Wilson na mag-aalanganin siyang pumasok sa kusina. Wala ka na makikitang bakas pa. Ibinaba nito ang bata na agad dumapa sa sahig sa sala at sinimulang laruin ang mga laruan. Hindi siya kumibo at tinungo ang counter. Naroon ang isda, karne at mga gulay na pinamili niya kanina sa palengke. Ang mga karne at isda ay nakalagay sa isang hindi kalakihang cooler at napapaibabawan ng yelo. Nagpunta ka ba sa local office ng kuryente kanina? Casual itong tanong at sumunod sa kanya sa kusina. Sumandal ito sa hamba na entrada. Tila pakaramdam ni Carmela ay may nararamdaman siyang tensyon sa pagitan nila. Kanina pa nang sunduin sila nito ni Andre sa bahay ni Manang Pilipa ay kakaiba na ang kilos nito. Sa kabuuan ng biyahe ay hindi ito nagsasalita. Ang sabi ni Mrs. Librado nang makausap ko siya ay siya na mag-aayos. Baka bukas lang ay may kuryente na. Iniligay niya ang plastic ng karne sa lababo at humarap dito. Salamat ulit sa tulong mo ha. Wala yun. Anytime basta ikaw. Wika nito sa boses na bababa at tila may saya. Subalit hindi ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Nanguuri iyon at tila may nais usasain. Ibinalik niya ang pansin sa gagawin. Binuksan niya ang drawer upang kumuha ng panghiwa. Dito ka na maghapunan.
Aniyaya niya. Kaya ko ipagmalaki sa iyo ang luto ko. Meron nga pala akong biniling red wine kahapon nung hindi ako makahanap ng butter sa shop. Hindi to kamahalan pero pwede na to. Ngiting sabi niya. Salamat, sagot nito. Nakita na niyang ngumiti ang lalaki. Pagkatapos lumakad si Wilson patungo sa silya sa dining table. Hinila iyon at naupo. Pero hindi lang hapunan ang iaalok mo sa akin. You can also offer me a bed. Bigla siyang humarap dito. Anong ibig mong sabihin? Dito uli ako matutulog. Kailangan niyo ng kasama. Ang tinig nito ay nagbabadya ng walang pasubali na hindi ito makikinig kahit tumutol siya. Tumawa siya. Pwede ba, Wilson? Don't be ridiculous. Nakatulog kaming walang kasama ni Andre sa magkakasunod na gabi. Tumiim ang mukha ni Wilson. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to. Pero may palagay akong sinadyang ilagay na kung sino man ang patay na aso dito habang nasa bayan ka at namimili. Sinulya pa nito ang kinakitaan ng patay na hayop. Niwalang bakas na naroon iyon kaninang tanghali. Makintab na ang bigan tiles. Ipinalinis nito ng husto iyon sa 2 taong inutusan ni Manang Pilipa. Paano mo naman nasabi yan? Ang kanyang ngiti ay bigla na lamang nawala. Maliit lamang ang lugar na ito. Pero tahimik ito, Wilson. Walang gagawa ng ganun. Tama ang sinabi mong sa kusina ako tumakbo ang aso at dito namatay. Carmela, maupo ka. Sabi nito. Itinuro nito ang silya sa tapat niya. Mag-usap tayo tungkol dito. Doon patakbong pumasok si Andrea. Mami, gusto ko ng French fries. Andrea, gagawa si Mami ng French fries. Ani ni Wilson. Pero, kailangan mag-behave ka muna. At tutulungan mo si Mami para magbalat ng potatoes ha. Bahagyang kumislap ang mga mata ng bata. Sige, pagkuway lumabi. Wala po bang TV dito? Tumangutango si Wilson. Sandali nag-iisip. Okay. Magkakaroon tayo ng TV sa sandali magkakuryente tayo. At bukas, ipapasyal kita sa dagat. Mamumulot tayo ng shells. Promise po yun? Oo naman, promise yun. Cross my heart and hope to die. Nag-cross si Wilson sa dibdib at itinaas sa kamay. Okay po. Muli itong tumakbo palabas. Natigil si Carmela sa narinig. Kung siya nakapag-usap kay Andre, hindi ito titigil hanggat hindi siya nakapag-produce ng French fries. At kahit si Dennis ay hindi pinahihindian ang anak. Sadya nitong ibinibigay ang anumang gusto ni Andre upang huwag itong maglikot at manggulo kapag nag-uusap sila. Kapag nag-promise ako, ginagawa ko. Ang oo ay oo at ang hindi ay hindi. At hindi ako nagpa-promise kung hindi ko yung gagawin. Iyon ang sekreto sa pakikitungo sa bata, Carmela. Tila kumunot ang noo nito na para bang nabasa nito ang nasa isip niya. Pagkuwan ay unti-unti naglaho ang ngiti. Bumalik ang formal na anyo. So sa ngayon, ibalik muna natin yung pinag-uusapan natin kanina. Wilson, wala dapat tayong pag-usapan. Nakangiting sabi niya. Tsaka, huwag mo nang abalahin sarili mo tungkol doon, Wilson. Humugot ng malalim na hininga si Wilson bago muli nagsalita. May kaaway ka ba sa bayang ito, ha, Carmela? Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Kilala ka na kung sino man ang pumatay at nagpasok ng aso rito. Paano mo nasabi yan? Tumaas ang tinig niya. Di ba nga sabi mo, pumunta yung aso dito dahil nakawala doon sa pumatay at dito siya namatay.
Isa pa, hindi ako magkakaroon ng kaaway rito dahil wala akong maraming kakilala sa bayang to. Siguro ang pinakamatagal kong pananatili rito, mga 2 buwan. Pumunta kami dito para mag-spend ng summer dahil nga nanalo si Lolo nung sa Vice Mayor. Pareho nating hindi napuna ang nakasulat sa sahig malapit sa bintana. Mapula ang vegan tiles, kasing kulay ng dugo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang kinabahan sa huli nitong sinabi. Nakadama siya ng panlalamig. Nakita niyang may ilang sandaling nag-atubili si Wilson kung sasabihin sa kanya o hindi. Pagkuway, ipinasyang kailangan niya malaman. Merong mensahe sa sahig na nakasulat, Carmela. Nakasulat iyon sa dugo ng aso. Ang sabi nun, mamamatay ka, Carmela. Pinanawan ng kulay ang mukha niya. Halos bumaligtad ang kanyang tiyan. Napapikit siya. Mamamatay ka, Carmela. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang salitang iyon. Mamamatay ka, Carmela. Hindi! Hindi! Sabi niya. Halos mapugto ang kanyang hininga. Agad na tumayo si Wilson at nilapitan siya. Ang mga kamay nito ay yumakap sa kanya. Inakay siya patungo sa silya at iniupo. Pagkatapos ay kumuha ng tubig sa baso at inilapit sa bibig niya. Inumin mo to, utos nito. Hinawakan niya ang baso at nanginginig na ang mga kamay at pinanggalahati iyon. Hindi yan maaari. Hindi din magkakatotoo, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi dapat niya ako na masundan ako dito. Hindi. Sa silyang nasa kabisera, naupo si Wilson upang makaharap siya nito. Sinong sumusunod sa iyo, ha, Carmela? Sabihin mo sa akin. Nasa tinig nito ang galit. Para bang gusto nitong patayin ang taong gumawa nito sa kanya. Natatandaan ko yung sinabi niya. Ganun-ganun din. Sino nagsabi nun? Sabihin mo sa akin, sino nagsabi? Nakagat niya ang labi. Doktor ako. Halos pabulong na sabi niya. Pareho kaming doktor ni Dennis, ang ama ni Andre. Parehas kaming nagtatrabaho sa isang ospital. Isa akong reconstructive surgeon nun. Pero surgical process is basically the same. So, ako yung nag-a-assist sa OR. Parte yun ng aking training. Nung gabing iyon, almost a month ago, sandali siyang huminto at tila inaalala sa isip ang nangyari. Day off ko ng araw na iyon. Nag-usap kami ni Dennis na manonood ng Last Paul show. May OR siya ng alas 6 at matatapos ng alas 8 kaya ako na nagpunta sa ospital para sunduin siya. Sandali siyang huminto sa pagsasalita. Pero ang totoo, hindi ganong ka-interest na yung panoorin ang gusto nitong paroorin dahil pambata. Hindi lang niya gustong maiwan sa kondo na nag-iisa. Ang house help ay lingguhan kung dumating at si Luis ay umalis ng araw na iyon kasama ang boyfriend nitong si Eric. It was strange. Pero nitong nakalipas na mga buwan ay may pakaramdam siyang may sumusunod sa kanya na may nagmamasid sa bawat kilos niya. Kahit sa ospital kapag nag-iisa siya sa lounge ay iyon ang pakaramdam niya. Sinundan iyon ng prank calls na tinatanggap niya sa ilang gabi. Walang sinasabi maliban sa marahas na paghinga. Dahilan iyon upang papalitan niya ang numero niya. Natigil ang pagtawag sa kondo niya. Pero pakaramdam niya, yung sumusunod sa kanya ay naroon pa rin. At nang sabihin niya kay Dennis iyon, ay pinagtawanan lang siya nito. Sinabi nito na
Napaparanoid na lang siya. Resulta ng aksidenteng kinasangkutan niya at ng mga magulang niya. Sinabi niya rito ang tungkol doon, pati na ang mga panaginip niya. Hindi niya sinabi kay Luis ang tungkol doon. Hindi niya gustong ligilagin ito. For all she know, baka nga tama si Denise na nasa isip lamang niya na may nagmamanman sa kanya base sa mga tinatanggap niyang tawag. Sandali niyang sinulyapan si Wilson. Nakatitig ito sa kanya at hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Malapit na ako sa ospital nang tawagan ko siya. Huminto siya at napapikit at inalala ang mga nangyari. Ilang buwan ang nakakaraan. Hay, malapit na ako sa gitnang ospital. Right on time, Han. Wika nito. Katatapos lang ng OR ko. Siguro give me 15 minutes. Sabi ni Denise. Ini-off niya ang cellphone niya. 3 minutes later, iniliko niya sa gate ng ospital ang kotse. Sumaludo ang dalawang security guards nang makilala ang sasakyan niya. Tumuloy siya sa parking lot. Bagamat maraming bakante, ay marami rin namang nakaparada. Pinanatili niyang buhay ang makina dahil sa aircon. Sa isang taong pamamasukan niya sa ospital na iyon, ay noon lang niya napunang madilim ang kalakhang bahagi ng parking area. Tinawanan niya ang sarili. Binuhay ang ilaw sa loob ng kotse niya at kinuha ang compact powder at dinampian ang ilong. Nag-retouch siya ng lipstick. Muli niya ibinalik sa baga ang lipstick at pulbo. Pinatay ang ilaw at inion ang radio. Sinasabayan pa niya sa pagkanta ang music at paminsan-minsang sinusulyapan ang relo sa dashboard. Makalipas ang mahabang sandali, ay nainip siya. Ipinasya niyang pumasok na lang sa ospital. Kinuha niya ang baga at binuksan ang kotse at lumabas. Nang ilalak niya ang pinto ng kotse, nang may mahagip ang sulok ng mga mata niya. Isang anino ng tao. Sa isang sandali, ay naisip niyang muling pumasok sa loob ng kotse. Subalit ang takot na biglang umusbong sa dibdib ay dahilan upang malito siya. Nilingon niya ang gate ng ospital kung saan naroon ang dalawang gwardya. Subalit malayo iyon at maingay ang mga sasakyan sa Top Avenue. Bukod sa hindi makikita ng gwardya ang kinaroroonan niya. Dumako ang mga mata niya sa entrance ng ospital. Lalong malayo pa at wala siya nakikita na kahit isang tao. Nang muli niyang ibalik sa anino ang paningin, ay ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanya. Nagpanik siya. Tumalikod siya at tumakbo. Subalit 3 hakbang pa lang ang nagagawa niya nang isang tila bakal na kamay ang marahas na pumigil sa braso niya at hatakin siya pabalik. Sapat iyon upang mawalan siya ng panimbang at bumalya siya sa isa sa mga kotseng nakaparada roon. Napaungol siya sa sakit. Tumama ang likod niya sa side mirror at bago pa siya muling makabawi ay naroon na ang anino. Bigla siyang natakot nang nakita niyang tumaas sa kamay nito sa ere. Kumislap ang hawak nito sa bahagyang ilaw mula sa malayong poste. "Mamamatay ka, Carmela!" Sabi nito na tila galit na galit ang tinig. Hindi! Tumiyok siya. At nang makita niya ang pagbaba ng kamay nito, ay isang malakas na tili ang pinakawalan niya. Kasabay niyon ang pag-uklo at pagtagilid. Bumaon ang patilim sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Napasigaw siya sa sakit. Nang muling hugutin ng anino ang patilim, ay napatili siya sa sakit. Naamoy niya ang sariling kamatayan. "Carmela!" Nabitin sa ere ang kamay ng anino. Nilingon ang pinanggalingan ng tinig. "Dennis! Tulungan mo ako!"
Si Dennis na hindi na puna ang patilim na hawak ng anino ay mabilis na sumugod. Napaiyak si Carmela nang bumaling yung anino na may hawak na patalim kay Dennis. Narinig niya ang pagsinghap nito sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos ay muli siyang binalingan ng anino. Subalit, wala na rito ang buong pag-iisip niya. Nakita niya ang pagbagsak ni Dennis, ang pagak nitong pagtawag sa pangalan niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya ng oras na iyon.